How great thou art. Siya nga pala, next week, babalik na ulit ang ating routine. Every week ay mayroong short exhortation or preaching. So let's sing our hymn, How Great Thou Art. Let us sing. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy far throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and see the brook, and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! And then I think that God is Son not sparing, send him to die, as scars can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Hilingin natin si Pastor Temi na manalangin.
namulat about sa Panginoon, maraming sa kapatid, sa Diyos, ikaw, sa bigay ng malalim kang karunungan, kaya maayos, matuwid, at malinaw ang iyong mga silitaan sa bawat isa. Amen. Okay. Isa sa paborito kong palaging pinapanood sa Netflix ay ang series ng Vikings. Lalong-lalo na yung series na na nakapokus kay Ragnar Lothbrok. At sa aking obserbasyon sa series na yon ay yung mga Northern o mga Nordic ay meron silang sinasamba na Diyos, no? Kahit saan sila'y umuukit ng isang imahe na tumutukoy kay Odin na siyang kanilang sinasamba, ang Diyos ng tawag dito, ang Diyos ng digmaan. So, doon pa lang sa ganong klase ng senaryo, makikita natin na ang tao, kahit na hindi alam ang Biblia, ay kumbaga natural sa kanila na kumilala o tumingin sa isang makapangyarihang umiiral na kung kilalanin nila o kung tatawagin nila, ito ay Diyos. At yan ay hindi natin mai-deny sa realidad ng sanlilikha. Because the order and complexity of the whole creation from the microscopic to macroscopic plainly testify to the existence of God. Ang lahat ng sanlilikha, ang kaayusan nito o kung paano to umiiral, ganun din yung mga parte or part ng creation na minsan mahirap unawain. Lahat ng ito ay nagtataguyod o nagbibigay sa atin ng patotoo patungkol sa pag-iral ng Diyos mula sa pinakamaliit at hanggang sa pinakamalaking parte ng sanlilikha ay nagpapatotoo sa Diyos na makapangyarihan na umiiral. So the created order bears undeniable witness to its creator. No? Hindi, kumbaga pag sinabing undeniable, hindi mo pwedeng itanggi na ang sanlilikha ay nagdadala o nagpapatotoo patungkol sa manlilikha at yan ay maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi mo pwedeng pasubalian ang sinasabi ng banal na kasulatan ang sabihin sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So yung verse na yan, makikita ninyo na it clearly implies na ang Diyos, mula sa pasimula ng lahat ng bagay, ay naroroon na siya. Siya ang nagpasimula, siya ang may lalang, siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Naroroon na siya. So sa madaling salita, siya ang may pasimula na walang pasimula. Siya ay walang pasimula, pero siya ang pasimula. Dahil siya ang Diyos na manlilikha. At hindi yan pwede na itanggi ng isang tao na kabilang sa nilikha ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Francis Turretin sa kanyang dogmatics book, Institute of Elenctic Theology, Volume 1, Chapter 3, Paragraph 4, ang sabi niya, a knowledge of the deity, pag sinabi deity, ng umiiral na makapangyarihan, sa context nila, a knowledge of a deity is implanted in men by nature. It is natural, no, sa isang tao, no, na kumbaga meron siyang sense o meron sa kanyang kilabuturan ng kanyang isipan at puso na hindi maaari, na hindi siya humantong sa pag-iisip na merong makapangyarihang nilalang. That no one can be wholly ignorant of things of Him, or whether the existence of God can be demonstrated by unswearable
a argument not only from the scriptures but also from nature herself. Hindi lang ang banal na kasulatan ang nagpapatotoo pagdating sa pag-iral ng Diyos, kundi ganun din ang sannilikha. So, profane men, wicked men, and atheists unscrupulously deny this. Yun lang naman ang magagawa ng isang tao, to deny. But the reality o ang katotohanan na ang Diyos ay umiiral o may Diyos na umiiral ay hindi kailanman maitatanggi. At yung ganyang klase ng estado o kalagayan ng tao bilang sannilikha ay natural sa kanya na kumilala o mag-isip patungkol sa isang makapangyarihan na umiiral. At ang sabi ni John Gill sa kanyang A Body of Doctrinal Divinity, Book 1, paragraph 1, kung kayo ay nagbasa, makaka-relate kayo dito. Ang sabi ni John Gill, the being of God is the first principle. So, siya ang pasimula ng lahat ng bagay. Kung meron kang i-argue patungkol sa isang bagay, hindi ka pwedeng magsimula ng walang pinagbabasihan. So lahat ng naririto sa sangnilikha ay doon nagmumula na ang Diyos ang may pasimula. He is the first principle, which is, so therefore, not to be disputed. Hindi pwedeng itanggi, hindi na pwedeng pagtalunan yung katotohanan na yun that the being of God is the first principle. And because that there is one is self-evident in himself, proposition not to be disproved, it should not be admitted as a matter of debate. Hindi ito kailangang pagtalunan kung meron bang Diyos o walang Diyos. Innate sa tao, natural, order ng creation yan. So the being of God shall be taken from the general consent of men of all nations in all ages of the world, among whom the belief of it as it has universally obtained. This has been observed by many heathen writers themselves. Pag sinabing heathen, pagan, mga pagano, hindi Kristiyano. No, ang sinasabi dito ni John Gill, kahit yung mga pagano, hindi mga Kristiyano na mga scholar, mga philosopher, ay nagpapatotoo na sila mismo na hindi naniniwala sa Biblia ay may kinikilalang Diyos. Ang sabi niya, si Aristotle, sabi ni Aristotle says, all men have a persuasion of deity. See? Sabi ni John Gill, kino-quote niya si Aristotle. All men have a persuasion of deity or that there is a God. Cicero observed, there is no nation so wild and savage. Kahit na gaano pa kahalang ang bituka ng isang bansa, sabi niya, whose minds are not imbued with the opinion of the gods. Many entertain wrong notion of them, but all suppose and own the divine power and nature. Kahit na sila ay sumasamba sa Diyos, katulad ng introduction ko kanina, yung Vikings, kinikilala nila si Odin. Hindi naman yung Diyos ng Biblia. But the point is, it is natural to them. Even in the heathens, and in the pagans, it is natural for them to acknowledge ang isang deity, ang isang divine. And si Aristotle ay isang ancient Greek philosopher. No, siya ay estudyante ni Plato. Estudyante siya ni Plato. Nauna pa si Plato sa kanya. Siya ay estudyante ni Plato at si Aristotle ang guro ni Alexander the Great. And Aristotle is the author of siya yung pinanggalingan ng formulation ng metaphysics na ginamit ng patristic era to defend classical theism against Gnosticism.
And si Cicero naman, isa ring philosopher, isang lawyer, scholar. Sige, tingnan ninyo kung gaano katatalino itong mga taong ito. And take note. Take note. Itong mga taong ito, yung mga pinagsasabi nila is prior sa pagdating ni Kristo. BCE yan. Before Christian era. Bago pa dumating si Kristo. Gano'ng katagal yan, no? 300, no? 300 years, or let's say, almost 400 years bago dumating si Kristo. Ang mga tao natural sa kanila. Kumilala sa Diyos. Ganon din si Cicero. So the point is, the testimony of both scripture and sound reason, pag-iisip, pagdadahilan, reasoning ng tao, will lead to the same conclusion, the knowledge of God. Not salvific, because the knowledge or to recognize the deity is innate to mankind. Kung babalik kayo sa history ng ating bansa, si Magellan, ang unang nakadiscover, nung nadiscover niya ang Pilipinas, ay ang ating mga ninuno ay may kinikilala ring Diyos. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, Anito. Di ba? Anito. At para ma-divert yung kanilang pagsamba sa Anito, dahil maliit yung sinasamba nilang Anito, they give the Spaniard colony, they give Filipinos the Santo Niño. Maliit. Santo Niño, baby Jesus, sabi nila. So, every human being bears an inescapable awareness of the Creator. Natural yan sa atin. Kahit hindi mo may tatanggi yan. Because for God has engraved this knowledge upon human nature. The Decalogo. Ano yung nakalagay sa Decalogo? Thou shall have God than me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. That is Decalogo. That is moral law. So sa pag-aaral ng distinction ng law sa Bible, the moral law is hindi siya positive law. Kaya siya moral law because prior sa pagbibigay ng Decalogo doon sa Exodus, that is the very pattern or that is the very nature of man. Uprightness. Kaya nung nilikha si Eva at Adan, especially si Adan, natural sa kanya. Hindi yung nung nandun siya sa Garden of Eden, teka lang, nasa ng Diyos. Natural na sa kanya yun. Hindi siya tinuruan ng Diyos na ako ang Diyos. Sumamba, hindi na. Natural sa kanya. Dahil nga siya ay nilikha. So atheism, therefore, pag sinabi atheism, ito yung mga taong kuno, hindi naniniwala sa Diyos. Therefore, it's not the absence of revelation of God's existence, but the suppression of it. They only suppress it. Pero hindi nila may deny. That's the reality. Because of the corruption of sin, fallen humanity rejects the true and living God and passion gods according to its own sinful desires. Kumikilala pa rin sila. The point is, natural sa tao ang kumilala sa Diyos. Kaya lang ang tao, gumagawa ng Diyos, nakikilalanin nila, na fit sa kanila. O, mga Diyos na hindi nagko-condemn ng immorality. Sa Greek methodology, meron silang kinikilala na Greek gods na si Artemis. Kilala niyo si Artemis?
Si Artemis ay the god of fertility. So sa mga Greek, natural sa kanila, hindi kasalanan ang magtalik sa templo o makipagtalik. Kasi natural sa kanila yun. Form of worship nila yon. Pero sa atin, Christian, because of scriptural revelation, yan ay immorality. Yan ay kasalanan. So, nakikita ninyo, ang tamang pag-unawa sa Diyos ng Biblia ay naghahatid sa atin ng tamang implikasyon o tamang paglalapat sa ating buhay. And tayo bilang mga pastor, kung gagawa tayo ng sarili nating Diyos na imahinasyon, isang Diyos ng pag-ibig, Diyos na mahabagin, Diyos na puro grasya, and that is the implication na hindi nagre-rebuke ng sin. Nakukuha ninyo? And that is idol. Hindi yan ang Diyos ng Biblia. Hindi yan ang Diyos na manlilikha. And that's the very problem nowadays. Pastors, preachers, teachers who don't know theology proper, at yung attributes ng Diyos, kinakahon, minamagnify kung ano yung attributes na mas gusto nila. They passions gods according to its own sinful desire. So the rebellion of man, nor the invention of idols can't erase the testimony of creation or the witness of conscience of God's existence. Kahit na anong rebellion ng tao, kahit na anong pagtanggi mo, itanggi mo, pero hindi mo ma-deny ang realidad na merong Diyos na manlilikha. At lagi kong ginagamit ito na ilustrasyon, pero hindi ito parang ilustrasyon lang na hindi nangyari. Sa UP, nung nag-evangelize kami, narinig nyo na to, and merong isang estudyante doon ng law, at kausap ko siya, hindi siya naniniwala sa Biblia. At hindi siya naniniwala sa Diyos. O sinasabi niya na siya ay atheist. And then I found out lang na kaya siya hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi dininig yung panalangin niya. Kasi yung nanay niya is during the time nung siya ay nananalangin sa Diyos na pagalingin nanay niya, ay may sakit at namatay yung nanay niya. So hindi siya naniniwala na walang Diyos. Galit lang siya sa Diyos because he passion yung Diyos na according sa kanyang kagustuhan. Ang gusto niyang Diyos is yung parang genie na pag ikaw ay nanalangin, sasagutin. Ngayon sa social media, yung aking kaibigan na si Jordan Rabanes ay nag-post dahil sa isang mangangaral na mangangaral, pero ito ay false teacher. Ang kanyang pangaral ay ganito: ngayong ikaw ay mananampalataya na, pwede mo nang tawagin ng pagkain sa iyong plato. Pwede mo nang tawagin sa iyong plato. At meron pa nga doon kaya sila nag-birthday kasi dineclare mo. Ang tanong ito, ang isipin ninyo, bakit siya nagkakaroon ng ganong klase ng theology? Kasi doon sa pagkakilala niya sa Diyos. Ganon niya kinikilala ang Diyos.
Ang tanong, yun ba ang Diyos na manlilikha? Yun ba ang Diyos ng Biblia? Hindi ganon. Kung ganon, di sana, nung nanalangin si Kristo doon sa Gethsemane, Panginoon, kung maaari, Ama, tanggalin mo ang saro na ito, dapat tinanggal ng Diyos yun. Nakikita ninyo? So the created order in the very constitution of humanity continually declare the existence of God, the existence of the eternal God who created all things out of nothing. When you preach Genesis chapter 1 verse 1, that is the truth that you must emphasize as a preacher. That God is the uncaused cause of all things that has a cost. Because He created all things out of nothing. The Apostle Paul declares in Romans chapter 1, verse 19 to 20, for what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since creation of the world in things that have been made, so they are without excuse. Ang pinaka-konteksto dito ng Romans chapter 1, especially dito sa passage na ito, verses 18 to 22 of chapter 1 of Romans, is Paul is addressing the Greek believer, o yung mga Gentile, so Greek, nung time na yun, because yung Romans in-address sa mga taga-Rome. Ang mga taga-Roma, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. And that's the point of Apostle Paul. Hindi nila maitatanggi ang realidad ng katotohanan na ang Diyos na manlilikha ay umiiral, ngunit itong mga ito is mas pinili nila, natalikdan at gumawa o sumamba sa nilikha kaysa sa manlilikha. At nagpakagumon sila sa kahalayan ng kanilang pita ng laman, pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, pakikipagrelasyon sa kapwa babae, sinisira nila yung order. Basahin nyo for yourself. Yung mga kabaklaan, katomboyan, disorder yan. At yan ay maliwanag na pag-deny sa Diyos na manlilikha. Kaya ngayong Pride Month what's the point? Ano yung pride doon sa Pride Month? Kung yung Pride Month na yan is, ang implication is you are proud. How you disordering the creation of God. Kaya importante ang theology, mga kapatid. Ito ang pinakasentro ng lahat ng ating pastoral pursuit sa ministry. And Paul's message is clear that there is no excuse left for those who deny God's existence. For the fool who says in his heart that there is no God, only fool. Hangal lang ang nagsasabi niyan at walang takot sa Diyos. And that is the very fruit of depravity of man. So the doctrine that we must understand in our lecture is God revealed His existence to all mankind through the light of nature and the works of creation, leaving every person, every human creature without excuse, while the Holy Scriptures provide the infallible and authoritative interpretation of that revelation. So, the particular Baptist Confession of Faith of 1689, Article 1, Paragraph 1 says, the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men unexcusable. So nakikita ninyo kung gaano ang ating pinag-aaralan ditong theology is hindi
kumbaga parang bagong sistema na ngayong 21st century lang. No, it was existing. No, it is the historical faith, how we prove the existence of God mula sa mga paganong author, philosopher kila Aristotle, mula kila Cicero, and mula sa historic confession of faith ng mga particular Baptists, ina-affirm nila na prior or apart from the scripture, the existence of God is undeniable through natural revelation. At yan ang gusto kong tutukan natin ngayon. The natural revelation is the foundation of natural theology. So magkaiba yan. Hindi mo pwedeng sabihin mong synonym yung natural revelation and then foundation of also natural theology. Dahil ang revelation, natural revelation is ito yung means ng Diyos na ipinapahayag niya yung kanyang sarili. So, natural theology is what? The creation. That is the very means of God na pinapahayag niya yung kanyang existence through the creation. And then, yung theology, pag sinabing theology is about discourse, is study about the things of God, di ba? So, paano ka magkakaroon ng discourse about the things of God kung wala ang natural theology? So, natural theology precedes, natural revelation precedes what? Theology. Kailangan nyo ma-distinguish yung nuances na yan dahil may mga, kahit ngayon, mga kapwa ko nagtuturo, minsan nalilito dito sa nuance na ito. Natural revelation is not natural theology, but natural theology proceeds from natural revelation. It is the very fruit, no? Natural theology is the fruition of natural revelation. So, the external works of God, namely creation and providence, are the inescapable revelation of His existence, goodness, wisdom, and power. Sa creation pa lang, makikita mo na yung kabutihan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa paglikha, yung wisdom ng Diyos. Tignan ninyo kung gaano kagaling ang Diyos sa paglikha ng tao. Yung bawat parts natin, yung muscle natin, nag-grow, pwedeng mag-grow, pwedeng mag-decompose. Kita ninyo, pag ikaw ito, paborito ko itong ilustrasyon habang nag-gym. Nakita ko, ang galing ng pagkaka-disenyo ng Diyos sa katawan ng tao. Yung muscle, nag-grow siya kapag may tension. Pag napupwersa siya, doon siya nag-grow. Pagka napupunit siya, kaya nga pag nagano ka, napwersa, sumasakit siya. Ngayon, hindi lang doon yun. Kailangan ng supplement. Hindi vitamins, kailangan ng tamang nutrition. Kailangan ng protein. Kailangan ng tamang fats. Kailangan ng carbs para masupplyan yung paglago ng muscle. And kailangan ng pahinga para mag-recover yung muscle. Kita ninyo yung wisdom ng Diyos doon sa ganong klase ng pagkakalikha sa atin. So yung creation mismo ay pinapakita yung wisdom and kabutihan ng Diyos. So through these works, the creation, the light of nature bears continual witness to the Creator living
all mankind without excuse. So natural revelation truly and sufficiently point us to the existence of God. So apart, no, without using the scriptures, the creation himself proved the existence of God. Kaya nga dun sa ating theological emphasis, wala pang banal na kasulatan, kita ninyo kahit yung mga pagan, kumikilala sila sa divinity o sa deity. Natural sa tao, innate sa man. Ganyan sila nilikha ng Diyos. Yan ang order ng creation. But, while the Holy Scriptures alone provide the infallible and sufficient revelation of God necessary for the knowledge of salvation. So, yun naman ang kailangan nating tignan. No? The creation itself is testimony or witness sa existence ng Diyos. Pero hindi sapat ang natural revelation for salvific benefits. Hindi siya sapat. But it can prove. Kaya napaka-importante nitong pag-aaral na ito, lalo na kapag tayo ay nakaharap ng mga Gnostics. Paano ka makikipag-discuss sa Gnostic, gagamitin mo yung Bible mo? Eh, hindi nga siya maniniwala diyan. Eh kung ipoprove mo sa kanya na merong Diyos na manlilikha, and then pag nakuha mo yung attention niya sa Diyos na manlilikha na yun, ngayon gusto mo bang makilala pa ang Diyos na manlilikha na yan? Walang ibang magpapaliwanag sa atin yan kundi ang Biblia. Kaya hindi pwedeng parang pagdating sa gospel witnessing is presupposition ka lang. You need to use the natural revelation. Isang hindi may tatanggang realidad na tayo ay nilikha ng Diyos is tayo ay mamamatay. That is the order of creation. So, what is the light of nature? So, the light of nature is the subjective capacity by which man perceives. Ito yung pansarili niya, ito yung ayon sa kanyang kakayahan, kung paano niya inuunawa ang mga bagay-bagay. That is the light of nature from the creature himself. So historically, the phrase light of nature, especially or particularly during post-Reformation or during Renaissance period, pre-Reformation and post-Reformation period, they use the phrase light of nature as a metaphorical expression used to describe man's natural capacity to perceive and understand the revelation of God disclosed in creation and providence sa nilikha at kung paano ito sinusustain ng Diyos ang sangnilikha. So therefore, it is closely related but not identical with natural revelation. So the light of nature is not the natural revelation. So the creature, yan, dito nang gagaling yung light of nature. And then itong light of nature, magre-response lang dito yan. Nakuha nyo? Natural yan eh. Sa man. So the light of nature is the rational capacity given by God whereby mankind perceive his existence in certain of his divine attributes through created order. So it also includes humanity's rational observation of the world and of its own existence. So yan yung light of nature. How paano iniintindi ng tao ang mga bagay-bagay.
Kaya ang bawat tao is merong, yung aso nga natuturuan A light of nature. Ang aso ko, pag mo sit, up, go, no. Tao pa kaya? So that's the light of nature. So although the light of nature teaches much concerning creation and points mankind to its creator, it is limited. Limited in what it revealed concerning God sa mga mas malalim. No, hindi sapat ang natural revelation para saan? Para ituro ang katotohanan patungkol sa Trinidad. Hindi rin nire-reveal ng natural revelation ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi rin nire-reveal ng natural creation ang redemptive plan. Only the Word, the Scriptures, and salvation through Christ and through the application of the work of the Holy Spirit. So, point. Through the light of nature, mankind perceive that God exists and that He is infinitely good, wise, and powerful. However, because it is a form of general revelation, it cannot reveal the triune God as Redeemer. Therefore, the Holy Scripture as God's special revelation are necessary for the saving knowledge of God in Christ Jesus. So, it is according to the Word of God, the inspired Word of God, upang maintindihan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. But, in the context of the existence of God, apart from the Scripture, natural revelation, the creation, points us to the existence of God. And that is undeniable. So, second, the works of creation. This is the objective revelation of God's in the created order. So, ito dito mas nagmamagnify yung natural revelation, yung means ng Diyos, how He communicates to our limited understanding His existence. So, the work of creation is one of God's external works whereby He freely brought all things into existence out of nothing by the word of His power according to the counsel of His own will. So every part of creation, from the microscopic to macroscopic, bears witness to the glory, wisdom, goodness from its Creator. Lahat ng mga bagay na umiiral sa sanlilikha ay nagpapakita ng isang Diyos na marunong sa pagdisenyo niya sa lahat ng sanlilikha. So creation is neither self-existent nor self-explanatory. No, hindi sila, ang creation is yung katulad yung kay Charles Darwin, yung Big Bang Theory. Di ba? Yung parang bigla lang umusbong out of bacteria. May pinatulan pa nga akong argumento diyan Okay, sige. Papatulan ko yan. Out of a bacteria, nag-grow, ganyan. Saan ang galing yung bacteria? Saan? Sabi ng pilosopo, sa bacteria, saan galing din ulit yun? Hindi tayo matatapos hanggat hindi mo tatanggapin na may pinanggalingan. At sino ang pinanggalingan? That's the point. Every created depends entirely upon God for its origin, order, preservation, and continued existence. So the whole creation is a universal, objective, and continual testimony, manifestation, continual manifestation to the existence of God. It visibly manifests His eternal power and divine nature, leaving every human beings without excuse before Him. And then God's providence as also a means of natural revelation, which is the ongoing revelation of God in His preservation and government or governing of all things. Kung paano niya pinapamahalaanan ang bagay.
So God's providence is His most holy, wise, and powerful preservation, government ordering of all creatures and all their action according to His eternal decree. So nothing occurs by chance, accident, or fate. Rather, all things are within, upheld, and governed by the sovereign will of God. So, kita niyo yung katotohanan niyan about God's providence na walang nangyayari sa mundong ito na hindi naaayon o hindi nakapaloob sa panukala ng Diyos. So, ultimo yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin dahil sa pag-ilag mo na gawing author ng sin ng Diyos, ay gawing author ang Diyos ng sin, is sinasabi mo na hindi alam ng Diyos na babagsak. No. God is all-knowing. Alam niya ang mangyayari sa creation. And lahat ng bagay. Ultimo yung gravity. For example, meron kasi pag ganito, pagdating sa providence, minsan ang pagkaunawa natin sa providence ay ganito. Parang every time uma-action ng Diyos. Hindi, naka-order siya. Naka-order siya. Kumbaga yung gravity. Anong purpose ng gravity? To draw things, no? So ngayon, halimbawa, ito. Sinong nagano sa kamay ko? Ang Diyos o ako? O ba, ito, halimbawa, lalagay ko dito. Sinong naglalagay dyan? Ang Diyos o ako? Ha? Ang Diyos o ako? Ako. Hindi, ibig sabihin, hindi alam ng Diyos. Ako yung naglalagay. No. Ito yung order eh. Ganito nilikha ng Diyos. Na kapag tumalong ka doon, ang automatic na mangyayari sa'yo, mamamatay ka. Dahil babagsak ka pababa. Alam ng Diyos yun. Dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. Di ba? Dahil sa kasamaan ng tao, nag-drive siya ng lasing, nabangga siya. Alam ng Diyos yun. Resulta yun eh, ng tao eh. Kaya walang nangyayari sa mundong ito na hindi o labas sa karunungan o panukala ng Diyos. So the continual preservation and orderly government of the universe testify the Creator remains actively present in His creation. So the providence demonstrate that the God who created all things also continually sustain and governs all things. So the order, preservation, and government of creation bears continual witness to His goodness, wisdom, and power. So, to prove God's existence, the natural revelation is enough. Because the creation leads us to the existence of God. Ang sabi ni James Renihan sa kanyang book, sa Baptist Symbolics Volume 2, hindi ko mailagay yung page dahil hindi accurate yung page ng e-book kung sa pagdating sa hard copy. So, creation is intrinsically doxological. So, ito yung pinaka-layunin, no? Ng creation, doxological. Ito ay nagbibigay ng papuri, ng kalwalhatian sa Diyos. Ang creation is not of or from itself, but of Him. Mula sa Diyos, pag-aari ng Diyos. That is brought into being by the power of God, and seeing that it does not possess existence from itself, neither that is exists to or for itself. So the very chief end, the telos of all things, is God Himself. Ang sabi ng Romans chapter 11, actually Romans 11:36 yung sinasabi dito ni James Renihan. For from Him and to Him and through Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. So the creation is intrinsically doxological. So
The light of nature and the works of creation and providence is God means as He continually reveals His existence, goodness, wisdom, and power. But the natural revelation is not enough to teach us or to point us to the salvific truth that we can get only through Christ. So thus, there is a natural or general revelation. It conveys to us something about God, but only enough to condemn us. It is unescapable. So to leave us without excuse when we stand before God. These three forms of general revelation, the light of nature, the creation, and providence, are a powerful witness to the God of heaven and earth. So therefore, maximize it, no? Maximize it. The light of nature, the creation, and the providence of God to point men to the existence of God and then appeal to them in the doctrine or in salvation through the scriptures. So, have question? Wala na? Okay na. Ay, di, ikaw, kung gusto mo ituloy o wag na. O, patuloy na.